delay. Hantod mo abot sa December. Dito na i-release tanan. Sa December. Sa December. Diba? Kaya na may mga wala magamit na kwarta, so sa December na nila ipagawa sa budget sa uban. So that's what you call kanang dito nagareklamo ang uban. Kay mo yung na sila dapat, di ba, dapat entitlement man na sa among distrito, dapat i-release dahil nimo. Dapat dili nimo i-delay kay para man sa mga constituents, which is true actually, diba? Para sa imong mga scholars, para sa imong mga medical assistants, para sa mga pasyente sa imong distrito. So kung di ka mag-release, sila mag-suffer ang constituents. Diba? Congressman Carlo, mga tigpatikos sa PIDAP, una ilasab nga tawag nga pork barrel, nanawagan nga kinahanglan kuno tanggalo na lang sa mga pundo tungod kay tinubdan daw kini sa korupsyon. O kinahanglan nga ang mga magbabalaod mag-concentrate na lang kayo maggama og mga balaod. Unsay imong reaksyon ni Congressman Carlo? Ang General Appropriations Act sama sa akong ingon balaod man ni siya. So sama pud sa kanang ginatawag na legislative process or kanang lawmaking power sa congressman, kining pag-identify sa mga tamang mga proyekto, mga programa para sa atong nasod o para po sa iyang distrito. So, appeal na din sa lawmaking power sa atong kongreso ang kining pag-identify sa mga projects and programs na sa iyang tanaw maayo para sa iyang distrito o makahatag kaayuhan pod para sa iyang mga constituents. So, this is also kanang ginatawag na power of the purse sa congressman. Nagikan sa kongreso, magikan ang appropriations, any appropriations bill or law or appropriations act, then the congressman also is part of his legislative functions. Kinanan, i-identify po niya kung unsay maayo para sa distrito. Kabalo ka, kining PIDAF, dili man yung ginatawag na physical na kwarta na ginahatag sa congressman. Ang role sa congressman, i-identify lang niya kung unsay mga priority projects na gusto niyang ma-implement sa executive para sa distrito. So, priority na ko ang maghatag og daghang scholarship. So, mao ni ang gusto na kong kwarta na atong i-allocate para sa scholarships nato para sa akong distrito. So, mao na siya ang trabaho sa congressman. Part of our legislative making function is the budget, and in this budget, I want this much of the budget to go for scholarships para sa mga scholars din sa atong distrito. And when that is passed, as a General Appropriations Act, government is duty bound na kining kwarta na allocate ni siya, i-execute na to pinaagi sa paghatag ng scholarship para sa mga i-identify dito sa kongresista sa maong distrito. So, example lang na. Okay, sayod mi nga dili lalim sa usa ka kongresista ang makiglang tugi aron lang gyud nga makakuha og PIDAP nga madala isip proyekto no alang sa iyang distrito, sir. Sa imong kaso dinhi sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, nganong dili na lang ihatag ang PIDAP kung PIDAP isip katungod sa congressman og sa iyang distrito, sir? Well, actually, mao na siya, no? Depende man gud sa congressman kung unsa ang iyang mga priority projects. Sama din sa atong distrito. Yes. Priority nato maghatag ta og scholarship, no? So, mao lagi na ang akong ginasulti. So, dapat entitlement man daw kuno na siya na dapat ihatag sa gobyerno, pero naay mga pamaagi na i-delay nila. Naapoy mga pamaagi na even though that is an entitlement, pwede po mangitag pamaagi ang congressman na madugangan po to siya. Okay. No, so aside from sa iyang PIDAF, kung maayo ang pag-represent niya dito sa distrito, labi na sa mga budget hearing, makakuha ka og additional projects para sa imong distrito po. No? Yes. But if it is an entitlement, yes, it is an entitlement. But as I said, naapoy mga pamaagi ang executive na dito ma-release or ma-delay ang pag-release or of course di pud ma-approve. Naapoy mga inana, no? Na kay mga projects and programs na gusto nimo para sa imong distrito. Pero pag abot sa executive, di pud nila i-approve tungod kay para nila di man na-appeal sa atong menu.
menu of projects and programs na pwedeng i-execute sa executive. So, pwedeng ma-reject po itong imong gipangayo na proyekto dito gamit. Bisan pa man gamito nimo ang imong kanang ginatawag na PDAF. So, dahil strict menu na ginasunod, you can put it for scholarships, you can put it to build roads, bridges, canals, multipurpose buildings, medical assistance, inana. Pero kung muyon ka na, gamito na ko para sa some other purpose na hindi kasama dun sa kanang ginatawag na menu of projects and programs na pwedeng mahatag sa gobyerno, ma-reject po to siya. Okay. Sir, lakbitan po nato kining PIDA project nga imuhang gibubo sa unang distrito ning na Dakbayan, no? Among nabasahan manggod sa di palang dugay nga imong nabitbit ang 35 milyones nga pundo gikan sa kauluhan kundiin maoy imong gigamit aron na mapunduhan ang mga proyekto alang sa katawhan ning unang distrito sa Dakbayan sa Davao. Yes, actually para kini sa first half of 2011 nakuha tawag 20 million worth of infrastructure projects. Okay. And 15 million pesos worth of social projects. Okay. So 20 plus 15, 35, no? So then apart from that, nakakuha po tag additional 10 million worth of infra projects po. So mao ni ang atong gidala dinhi sa unang distrito for implementation na siya. Okay. Okay, Congressman, pasabta dami, unsa may kalahian ning gingong hard projects o soft projects gikan sa PIDAF? Ang hard projects, hard tungod kay infrastructure. Infrastructure na siya. Soft tungod kay dili siya infrastructure, so dili siya hard. So it's not really something na mabasa nimo sa General Appropriations Act na hard and soft. Murag mo lang na siya ang nickname na ginahatag dito. Pero pag mo yung kag hard, that means kanang Gahig yun. gahig yun. Parang simento, ng bakal, so gahig natan. So infrastructure projects ang but na ipasabot sa hard projects. Kanang soft projects, social projects such as kining education, scholarships, medical assistance, TESDA scholarships, mao ni siya ang ginatawag na social projects, ang financial assistance to indigents through DSWD, PhilHealth, mao na siya ang ginatawag na soft. So, alang sa hard projects, Congressman Carlo, unsa may lauman sa katawhan sa unang distrito ning Dakbayan alang sa maabot nga semana? Ang sa 20 million na infrastructure projects na dala nato din sa atong distrito is una syempre yung completion nato sa atong USEP Sports Dome. Then napud tay project para sa completion sa atong Central Fire Station diha sa Santa Ana. Then doon na po tayo nadala na project para sa pagbutang o multipurpose building sa City Jail sa MAA. Then doon na po yung multipurpose building para sa NBI. And then napod tayo kining flood control, spur dike, nagbutang para sa Matina Aplaya and sa Dumoy. And then ang completion po sa mga barangay hall sa barangay 4A, barangay 6A, barangay 11B, barangay 26C ug barangay 40D. Then doon na po tayo mga cementing buhaton nato sa mga kalsada diya sa Catalonia Grande, Catalonia Pequeño, sa Talomo, sa Matina Pangi, and sa Dumoy. Na mga road concreting projects. Mao na siya mga hard project partner. At least sabta na nato. Okay, at least. Pero kung basahon nimo ang balaod, walay hard or soft diha. Pero mao na siya ang nickname na ang pagtawag lang namo para ma-distinguish. Okay. Among hibaluan man good Congressman nga ang imong gilakbit pod nimo ang flood control projects nga mapunduhan gikan sa FIDAP. Ngano man? Tungod sa grabeng pagbaha sa siyudad sa Davao, Okay. no? Para dito sa Matina Aplaya, gibutangan namo to spur dike tungod kay panahon man sa habagat karon. So imagine mo kung naay habagat, high tide, kunya grabe kusog ang ulan, samot ka baha siguro mahitabo simba ko lang diya sa mong lugar. So ditagaan nato spur dike dito. Then of course naa na tayo nadala na project para sa
implementation sa flood control or drainage, completion sa drainage nato din sa Bukana 39, Barangay 39, Barangay 40. Primero to siya, then karon napuntay gihatag para sa Barangay Dumoy. Kasi ang Barangay Dumoy po, pag-abot sa panahon sa ting-ulan, medyo nagataas po ng tubig diha. Medyo nagabagoy bud diha sa Barangay Dumoy. Okay. Alang sa soft project, Congressman, unsa may imong naandam alang nini nga unang distrito ning Dakbayan nga maong soft project? Well, of course, kay scholarship pa ng atong priority, Yes, na tayo gibutang na allocation para sa scholars nato sa USEP. And then, of course, dili naman mga scholars dili naman mga college students sa USEP ang atong ginataganong scholarship. Apil man po ang naa sa mga private universities. So, naapod tayo gi-allocate na budget para sa CHED scholars nato. CHED ang nag-implement para din sa mga scholars dito sa mga private colleges and universities. Then of course, tungod kay naapod tayo mga scholars sa mga technical skills and livelihood development, nagbutang po og allocation para sa mga scholars nato sa TESDA. So naapod tayo budget dito. Of course, appeal po ang atong medical assistance, mga indigents. So doon na po tayo gi-allocate na kwarta para sa Davao Medical Center or karon gitawag na Southern Philippines Medical Center kay sa ato mga CMAP, no? Then of course doon na po tayo gihatag na allocation sa DSWD. Okay. Para kini siya sa mga ubang pang mga assistance, like katong mga magpa-assist na hospital sa mga private hospitals. Ito nato ginaagi sa DSWD fund nato, or katong para sa mga burial ato po ginaagi sa DSWD fund nato. Or katong mga medisina na makita lamang sa ubang pa mga butika. So doon na po tayo pamaagi na matabangan sila, pinaagi sa atong pondo sa DSWD. Of course, para po itong sa mga maigo sa mga kalamidad, mga disaster, na po tayo pamaagi na matabangan sila, pinaagi sa pondo po nato sa DSWD. So kinintanan, mga programa nato available kini sa atong congressional office sa Quirino. Base sa atong nasigutan, among sabtan nga ang PDAP importante kayo alang sa katawhan sa unang distrito ug sa lain pa mga dapit sa kabukiran. Congressman Carlo, di na mo ma-imagine unsay mahitabo sa libuan ka mga Nograles scholars panulitan og i-hold gyud ang pagapudapod sa PDAF. Ang pangutana, unsa may kasiguruhan gid nga mapadayon ang gingon nga pag-abot sa PDAF, Congressman Carlo? Well, mao ni ang akong commitment, no? Na priority gud nako ang scholarship. Usa ka na sa mga top priorities nako ang scholarship. So makig-away gid ako para ani. No, makig-debate gid ko para ani. I-ensure gid nako na dili mawala ang scholarship. So as long as naata diha, ang scholarship will always remain to be ang usa sa mga top priorities nato. So makig-away yun tayo, mangitag yun tag pamaagi. No, there are other ways and means, aside from the PDAF, na makapangitatag pamaagi na masuportahan kini sa gobyerno. So usa na diri ang pagkipag deliberate dito sa budget, no? And pag-represent nato sa uban pa nato mga pwedeng makatabang din sa mga ahensya, mga kauban nato sa gobyerno na makasuporta, makatabang din sa mga programa. Because I believe in the program. Yes. So, kung unsa man pwede natong buhaton, isip legislator, isip kongresista, atong ginabuhat ka na para lamang magpadayon ng atong scholarship din sa atong distrito. Okay, Congressman Carlo Nograles, at tutas pangutana sa atong mga taga-barangay, Congressman Carlo, si Senador Migs Subiri, usa sa duha ka Mindanaon nga sa Senado, mi-resign, di pa magdugay. Nganong ni-resign man daw siya, Congressman Carlo? Sa tinuod lang, siyempre, ang makuha lang na akong information kung unsa po ang nabasa nako and sa pagkipag-text po nako kang Senator Migs. No? Kining resignation man good is really a personal judgment call ka na. As I always said, resignation is something very personal to the one who is tendering his resignation. So kung unsa may mga reasons, I think it is apil na diha ang katong mga rason na iyang gisulti sa publiko ug kana mga personal reasons na wala po diyang gisulti. No?
But it is something that he has to go through, he has to decide. Yung lagi nako, I'm sure nag-agonize good siya, gi-reassess na po niya kini. And based on his statements, para niya, importante manggod na ma-defend niya ang iyang honor. Ma-defend niya ang integridad. Ang integridad niya, o ang integridad sa iyang pamilya. O ang integridad sa apelyido na iyang ginadala. Ang pangalan na iyang ginadala. So para niya, para matapos na ni tanan, isubmit na niya, although masakit sa kanya, isubmit niya ang iyang, itender niya ang iyang resignation para matapos na kini mga personal attacks against his honor and his integrity. And for that, daghan pod ang misaludo kaniya. Apil na po dito. Okay, sa imuhang kaugalingon, Congressman, tama ba daw nga nahimong desisyon ni Senator Zubiri, sir? That is actually for him to assess and for him to state kung tama ba. But according sa mga surveys na paggawas after his tendering of his resignation, murag 70% or more ang approval rating tungod sa iyang ihatag na gitender na resignation tungod sa iyang decision. Okay. And of course, knowing Migs, it wasn't about that. No? It wasn't about kining makuha ba niya simpatiya or etc. etc. It was really something that he had to do to protect his family and to protect his honor and integrity. Yes. So, para kaniya, it was something that he did. So, regardless kung unsa may mugawas na survey or unsa may mga mahimong, what you call this, mahimong mga public opinion about his decision. In a very personal decision such as a resignation, you only have to ask yourself and you only have to know for yourself kung whether tama na o mali. And sa akong nakita o sa pag-text po na ko kang Senator Migs, parin niya, he made that decision. Yes. And he will stand by the decision. And I think he is satisfied and happy with the decision that he made. It was a very difficult decision. Gani, dugay na niya muragi Giplano? dugay na niya gi-deliberate, una-una, gi-assess, something na matagal na niyang iniisip. I see. Matagal na niyang, something that he thought about for a long period of time na nakipag-ano pa rin siya sa family niya, na he wanted to find out from his family. Siyempre, it's something that he consulted with his family, with his close friends and allies. And then in the final analysis, tungod kay, it's a very personal decision. He had to make it, and then he did it. And then I think it was a decision that he will stand by and live by, and I hope that everything works out well para kay Senator Migs. Okay, sa pagkanaog ni Senator Migs Zubiri, sir, ang katauhan karon nagdahom nga maproklama na si Attorney Cuco Pimentel isip nagmadaugon pagka senador, isip usa ka abogado. Congressman, sir, maingon ba nimo nga ang pagpuli ni Pimentel